Okay, dandil tayo. Gabing-gabi na. Galing pa akong trabaho kanina pero basic. Nagtrabaho pa rin ako sa farm. Pero kumita naman tayo ng 33,600 pesos kaya goods na. Okay, time check tayo. Alas 9 ng gabi at meron tayong dumating na mapipick up ng manok. Okay guys, sir. Pag small business owner ka talaga, dapat hindi napapagod. Ikaw dapat ang first line sa mga kailangan gawin at ikaw rin ang last line of defense if anything goes south. Pero ngayon, payday. Kaya yun, andini kami sa farm. Sige na, ingat po. Pagka uwi ko galing sa opisina, may client tayo na pipick up ng mga manok. Ganun talaga kapag may negosyo ka kahit maliit lang, sakripisyo. Pag ikaw ang owner, bawal talaga mapagod basta-basta. Pag may kailangan gawin, ikaw ang first and last line of defense. Mabuti na lang at maganda ang panahon ngayon. Okay, time check tayo. Alas 9 ng gabi at meron tayong dumating na mapipick up ng manok. Okay guys, sir. Ayan, may shoutout si na sir. Shoutout sa Perbio Celerista. Yan. Thank you po ulit sa pagtangkilik. Mag-set up muna tayo ng mga kahon. At nagulat ako sa mga kahon na dala ni na sir. Oh, pang ano pala ito? Elepante. Pang ostrich ata. Niliteral yung sinabi ko na malaking kahon at matigas. Pero grabe naman itong daladala. Kala mo ostrich ang in-order sa akin. Pero okay na din yan. Luwag ang mga manok at maganda ang airflow sa kanila. Kaso, ang nakita ko ang possible na problema, dahil malaki ang kahon, marami rin tayo mailagay sa isang kahon. Pero with that, may risk na mag-smothering sila sa gilid. Kaya ang ginawa namin, naglagay kami ng karton na divider sa gitna para ma-minimize ang risk na ito. At bukod sa Rizal, para hindi mga may ipot sina sir at hindi mag-leak ang mga basang ipot nila, naglagay din tayo ng dahon ng saging para mas malamig para sa mga manok. Though gabi naman sila magbiyahe, mas maganda na yung redundant. Endgame na. Umaga na. Gising na. Gabi pa naman, pero kailangan na nilang gumising at pumunta sa mini paddock para sa screening. Marami-rami pa ito at kukunin ni na sir lahat ng papasok sa parameters natin dito. Okay, so andyan na ang ating mga manok. Pag dito ka rin sa labas, Jiman. Titimbangin natin, i-check na sir. Bago natin ilagay doon sa ilagay ng ostrich. Laki. At tuluyan na namin inisa-isang batch 26. Imagine, batch 26 na ang ating mga manok na dinidispose. Napakarami na, di ba? Nagsimula sa 4 na manok, 3 inahin at 1 tandang. Nag-trial hanggang makita ang potensyal. At yun na nga, nagtuloy-tuloy hanggang batch 26. At ngayon, meron na rin tayong batch 27 at batch 28 na inaalagaan at ginugrow. At tuloy-tuloy lang tayo hanggang may tumatangkilik at naniniwala sa produkto natin. Merong isang ginagawa si na sir sa mga manok bago ikahon. Inesprayan ng tubig sa mukha. May alaga daw kasing panabong si sir at ito talaga yung practice nila para daw mas fresh ko ang pakiramdam ng mga manok lalo na sa biyahe. Sa negosyo sa farming, kailangan talaga ay masaya ka sa ginagawa mo para tumagal ka dito. Kasi dito, consistent ang problem solving. Akala mo okay ang lahat, mamaya may problema. Kapwa hayop, panahon at kung ano-ano pa. Kailangan gumising na maaga minsan. Kailangan din magstay ng late minsan. Katulad ngayon, past 10 PM na. Galing pa ako sa opisina niyan. Pero ganun talaga, minsan lang naman at payday naman kaya goods na goods. Natapos din sa mga inahin. Baka kasi abutan pa tayo ng ulan. Nag-set up pa kami ng isang kahon para sa tandang na kailangan ni na sir. Namili na lang si na sir. Halata magsasabong ngayon. Tapos na ang pagpapake ng mga manok. Kinamadan na kagad nila at malayo pa ang kanilang pupuntahan. Grabe, kalalaki ng mga kahon talaga ni na sir. Good din naman. Press-compress sila sa loob for sure. And everything is good. Lumarga na si na sir at malayo pa ang kanilang uwian. Okay, dandil tayo. Gabing-gabi na. Galing pa akong trabaho kanina pero basic. Yun lang. Peace.